are beneficial. Na? Meaning to say, tanan mga igsoon nga imong nakita, maayo na siya. Pero kung masubrahan na gani nimo mga igsoon sa paggamit ang butang, dili na makaayo. Right? Example, kanang panahon sa atong pagtulog. So usually, according to Department of Health, naatay customized nga number of hours to sleep. So 7 to 8 hours a day. Ato ana siyang normal nga pagkatulog. Beyond ana, matulog na tag alas 12. So dili na siya makaayo. Although, pwede man ka matulog og alas 12 sa gabi pwede kang matulog alas 10, pwede kang matulog alas 9, pero paabutan lang ang resulta. Everything na masubra, dili na siya makaayo. Muna ipasabot ni Apostle Pablo. Alright, next is one who goes to church regularly on Sunday mornings. So, dili ay tama na diha mga igsoon atong pagpangalagad sa Dios na okay ra, simba na kita kurong gabi, simba na kita kurong adlaw, so happy go lucky na ka. Na? Pero anong gingon ana? Because na ay mga churchgoers lang, churchgoers, pag abot sa Sunday mo ora siya time nga makadungog sa pulong sa Ginoo. Pero dili ra diha taman ang atoang pag-study diligently, walay atmosity. Dili makita. Pero ikaw ug ako kung diligent ta mga igsoon, bisan di pa moabot ang Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, every day na malandong ka sa pulong sa Dios. Na malandong ka sa pulong sa Ginoo, nagbasa ka sa pulong sa Ginoo, nagpray ka every morning before going to sleep, before and after going to sleep. Before you wake up, you have meditated the word of God, na you can say, "Thank you, Lord." Then that is, you are not living in a worldly thing. So worldly thing, one who goes to church regularly on mornings. Next, one who goes regularly, sings a few songs. Pumutana ko ninyo mga igsoon. Unsa nga kanta, kung di ta mag-depend there is lyrics, makamemorize ta. Nakamemorize mo sa kanta, pila na mo katuig na simba. Chorus ra. Chorus ra. Okay? Mao na nga dili gyud ta gyud ka assurance o tay assurance ana mga igsoon. Kasi one of these days usa na putas mawala. Wala simba ko. Manuktok na yun. Bumabalik na ito ang kasagaran, no? Expression. Hallelujah. Mga igsoon, importante na naatay great foundation. Unang pulong sa Ginoo. Bahalag kulatahon ka mga igsoon sa mga problema. Kulatahon ta mga igsoon sa pagsulay. Bilangguon ta. Kapuson ta. Pero ang pulong sa Ginoo kanunay mo badbad para nimo. Badbaran tas kapos. Nga naman, because dili ra matataman nining dapita. One who goes regularly sings a few songs. Contribute some cash. O kasama ng cash, offering ta. Diba? Kasagaran mo na nitapuno sa church, diba? Muna practice na to. Tingali mo rin na ito ang dihataman, ang definition na to sa itong pagka-diligent. Maayo na tang tao. Dili. Napi uban mga igsoon, mas ganahan pa sila nga makitaan sa kadaghanan nga nagsimba sila. Maayos sila. Malipayon sila. Pero deep inside, sulod. Kaya di makita sa kadaghanan. Only the Lord sees what is inside. Diha nato gitipigan mga igsoon. Endorse a sermon. Takes Lord's Supper. Sa ato pa, kung muonin atong mga practices every Sunday regularly, dili ni siya mao ang gusto sa Dios. Apan ang gusto sa Dios, whether you are not in the church, still we can always communicate God. Kaya kung mao na ginabuhat na to mga igsoon, wala joy mawala sa mapa. Hindi nga kayong kalimutan. Amen? Amen. Kung mao ni atong gibuhat mga igsoon, bisan og dili Sunday na malandong ta sa pulong sa Ginoo, mo nay diligent at most dili og dili gyud ta mawala sa mapa.
Amen. Ano man, ang pulong sa Ginoo muna'y musakbit nimo nato. Kay kung mawala ni sa atong kinabuhi ang pulong sa Dios, bisag palitan pa kag nindot na Biblia. Bag-ong Biblia, modern Bible, sayon ra sabton. Pero kung di nato ikinabuhi ang pulong sa Ginoo, mawala gyud tas mapa. O mawala tas mapa, we are accountable of what we know. Mas maayo na lang og wa ka kay balo. Na? Mas maayo na lang nga wa ka makadungog. Mas maayo na lang nga wala nimo kailhi ang Dios. Kay di makapaninglan sa Ginoo. Would you imagine 20 years, 10 years, 5 years? You know the Word of God. But because of trials, because of problem, you cannot endure. Dili ta makalahutay mga igsoon tungod lang sa gagmayng problema. So accountable ta ana mga igsoon. Na? Kunang kinahanglan, dili lang ang pastor mo feed ninyo mga igsoon, ang leader sa church mo feed ninyo mga igsoon, kundi dili ikaw mismo mo feed sa imong kaugalingon. Labi na tungod kay ang pastor mga igsoon, ang teacher, doon na po yung limitation. Kung unsa iyang gi-feed ninyo, unsa iyang giluto, maura pud na iyang giandam. Amen. So mo ni. Next. According sa Luke chapter 13 verse 22, makita nato diha mga igsoon. Kaning gitawag nato duha ka mga elemento sa pulong. Nya mo ni siya bugat kaayo mga igsoon sa ato ang pagpanarbaho diha sa parasan sa Dios. Dagko kay mga terminolohiya. Pagpanarbaho, no? Kanang mga lagad ta sa Dios, that is a matter of work. That's why ingon si Apostle Paul, your labor in the Lord is not in vain. Ngano na kay siya labor tungod kay kining atong ang field sa workmanship sa Lord, mo ni field nato mga igsoon diha sa kingdom. O mooni ang we are all accountable with this sa pagbalik sa Ginoo kung giunsa nato mga igsoon paggamit ni atong kinabuhi. Na? Diha nimo makita ang tinuod na kinabuhi. Kay basig nagtuo ra ta na ang disenyo sa atong kinabuhi makakaon na ta pamahaw paniudtog panihapon. Basig miingon na ta nga okay na kayo ko ana. Sa wala pa ko diha sa Ginoo mga igsoon, sa wala pa ko sultihan sa pulong sa Ginoo, kuntinto na jud ko ana nga makakaon ra ko 3 ka beses us kaadlaw. Okay na gyud kaayo ko ana. Makasimba ko or dili, okay na gyud ko ana. Labi na kung imbitaron kog birthday, pinaka okay na gyud ko ana kay makakaon na gyud ko pagkaon nga wala ko makanis balay. Right? No? Pero wala diha taman ang kinabuhi. Doon na pag yun ay gidefine si Lord nga kinabuhi. Ang atong gituhuan nga insakto dili di ay maayo sa Dios. Dili pa di ay pinaka the best sa Ginoo. Alright. So kini tawag sa Luke chapter 13 verse 22 to 30. Kung naman mga Biblia basahan na ninyo, then doon na siya gitawag natong strive versus seek. So naada diya under sa diligence, under sa imong pag-study, under sa imong pagtrabaho, under sa imong pagtuon, pagmamalandong sa pulong sa Ginoo, naa diha ang tulo ka mga action word. At duha ka action word nga gi-compare. Seek versus strive. Right? So kana sila diyan magtagumangton na or itagurha ra na. Naa sila'y itawag relationship. Dunay relasyon. Unsay relasyon sa strive o sa seek. Okay. So gitawag na siya ang strive o ang seek. I-combine sa usa ka meaning into Greek word. Meaning base or agon, the Greek assembly for contest. Di ba? Sa contest mga igsoon, sa open category, di ba? Maningkamot yun ang bawat opponent. Bawat contestant, wala silang huna-huna nga mapirdi sila. Amen. Kaya kung musalmot ang mga igsoon niya, itong huna-huna mapirdi lang, ayaw na lang salmot. Usik-usik na kas panahon. Amen?
Magpumusalmot ganit ang mga igsoon sa contest, kinanglan na sa itong una-una nga mudaog yun ta. Puro po dis pagpangalagad sa Diyos. Kaya ang pagpangalagad sa Ginoo is a matter of battle. No? Dili battle nga katong nagkutkot sa lubi, antong nga mapahak ng lawas sa lubi. Mahimo jud kang battle kung di ka magsalig sa Ginoo. Amen. Mao na. So that means that was a Greek word agonizomia. Agonizomia wala mo gi-insomnia, dili na insomnia. That means na kini nga term mga igsoon na kay gitawag nga striving. That means nga imong utmost desire, ang imong hagyon nga pagkagana dili mawala. Gaurus-urus. Tanawa ra gunang mga tao mga igsoon nga puwerte kaayo, bombastic kayo, sayo pa kayo buntag mga igsoon. Sayo pa kayo adlaw excited na. Right? Because naa na siya nga word nga strive. Dayon ang iyang una-una nga iyang makita, ang gusto niyang makita sa duha niya ka mga mata. Ug mao ni ang feeling mga igsoon nga gitawag siya og agonizomia. Sa Greek word gikan sa strive og sa seek. Dapat mao ni ang kinaiya mga igsoon nga ato ang capture sa ato ang kinabuhi bilang mga magtotoo diha kang Kristo. Kay kung naa ni sa usa mga igsoon, walay mawala sa mapa. Ang tanan nga atong nadunggan, naglingkod mo diha mga igsoon, imong gihatagan og dako kayong value mga igsoon. Then one of these days you will know that the Lord will always good to you. Muna na muhatag tas itong mga testimony, it's because this is the byproduct of the goodness of God. Dili na to ni siya palampuaso, dili na to ni siya i-grab na to ni siya ihigayon mga igsoon. Kay nga naman, Satan, di siya ganahan nga mo express ka. Si Satan ganahan siya nga dili nimo isugid tanan dito sa Dios. Kay base unyag ayuhon kas Ginoo. Take note that. Take note for that. The more ni mong gitipigan mga igsoon, wala ni mong gi-confess, wala ni mong gisugid sa Dios, the more na magpabilin sulod sa imong kinabuhi. Ug hangtod sa hangtod imo na siyang dadon. Ug mao ni siya mga igsoon amo patay sa atong kadasi. Kabantay ba mo mga igsoon na kung wala tay agonizomia ng atong pagpangalagan sa Ginoo, murag katubang sulo nga namala na, niya wala na daytoy gas. Kabantay mo ka ng sulo, kung hapit na siya mamad-an, kung sa iyang siga, palighinay. Pero kung imo na siyang tubilan, isang tubilan pa ganin nimo, dili pa siya immediately nga muhatag sa iyang siga. Magkadugay pa siya nga magkadugay. Hantod kung mabalaan na niya, nga doon na siya nasipsip, doon na siya nasuyop, diha pa siya muhatag sa iyang pagtana.